Guys, good morning muna rito at good evening dyan. Ito, kakagising lang natin at pagkagising natin, ito agad ang bumungad na balita. Guys, no? Dito mo maiisip, no? At dito natin sosoplakin ang mga didilis. Sapagkat itong mga didilis, sinakyan bigla yung pagkamatay nitong si Cabral at sinasabi nila na ababa pinapalabas na mukhang ito ay gawa-gawa daw ng administrasyon. Okay, mga bobong didilis, makinig kayo. Unang-una, ayan, maliwanag. Ayaw ng asawa nitong si Cabral na i-autopsy ang kanyang asawa. Ang tanong, bakit? Pangalawang tanong, sa pag-ayaw niyang yon, sino ba ang inaayawan niya, di ba? Di ba? Inayawan niya na mag-autopsy ang gobyerno upang makita ang katotohanan. Bakit? Sino ang nag-aalok ng autopsy at sino ang gustong mag-autopsy? Siyempre, ang gobyerno. Maliwanag yon. Gobyerno ang gustong mag-autopsy dahil gobyerno ang mag-iimbestiga. NBI ang gustong imbestiga ng NBI. Pinaiimbestigan din ng ombudsman. Di ba? Pero ayaw ng asawa. Ang tanong, bakit? Di ba, imbis na dapat kung sa asawa ito, dapat papayag para malaman ang katotohanan, para malaman kung may foul play o wala, at ito ay hindi simpleng aksidente lamang, given na yung asawa niya ay takot sa height. Di ba? At magpapakamatay ng ganon? Magsi-suicide? Paano nilang malalaman ang katotohanan kung talagang katotohanan ang hanap nila? Kung hindi sila papayag na i-autopsy ang katawan ng kanyang asawa. At ang nag-o-offer ng autopsy ito ay ang gobyerno mismo upang malaman ang katotohanan ngayon. Paano nyo sasabihin ngayon na gobyerno ang may pakana o posibleng may pakana, mga didilis nitong pagkamatay na ito ni Cabral? Ang pangalawa, sino ba ang may malaking kinatatakutan sa pagsasalita ni Cabral? Ang gobyerno o yung ilang tao na sangkot sa rock netting dyan sa Baguio? Nasangkot sa 51 billion? Sino? At sa iba pang flood control. Sino ba ang lubos na nakinabang sa pagkamatay nitong si Cabral? Palagay ko. Kasi umamin si Cabral about sa 51 billion ni Pulong, ni Iyutman. At siya rin ang nakakaalam sa 32 billion na anomalya dyan sa controversial na rock netting sa Benguet. Ngayon, mga iba pang sangkot sa flood control. Di ba ga? Ngayon, ang tanong ko, gobyerno kaya? O ilang mga individual na may malalim na pagkakasangkot at may kakayanan? Hindi lang may kakayanan, gawain at sanay sa ganyang mga pagpatay. Di ba? At pagko-cover up ng kung ano-ano. Pasensya na guys Pasensya na mga didilis. Hindi sanay ang gobyernong ito na gumawa ng mga ganyan. Ang gobyernong ito ay sanay na ang lahat ay dinadaan sa due process. Kaya nga ang dami mga vloggers nyo, buhay pa, di ba? Kung ang gobyernong ito ay katulad lang ng yung puon ninyong may sayad, malamang-lamang. Wala na kayo sa mundong ito. Pero hindi sanay ang gobyernong ito Ang gobyernong ito, due process. Ngayon, ang tanong, sino ang sanay sa mga gawaing ganyan? Ang sagot, alam na din. Yun lang, maliwanag. Kung ang gobyerno ay may intensyon na patahimikin yan, bakit ayaw? Ayaw ipa-autopsy ng asawa ni Cabral. Mas na dapat siya pa ang magpupursige na ipa-autopsy yan para lumabas ang katotohanan. Ang tanong, bakit ayaw? Tinakot? May kinatatakutan? O ano nasa isip ninyo? Money involved. Pero bahala na kayo mag-isip. Hindi pa natin alam kung ano ang totoo. Pero mga
tinitingnan nating anggulo kasi parang napaka-unusual na hindi ka papayag na i-autopsy kung talagang gusto mong malaman ng katotohanan. Yung asawa mo sangkot sa napakalalim na kontrobersyang ganyan. Tapos iniwan lang basta ng driver doon. Tapos bigla na lang namatay, nahulog. What the heck? At hindi naman makipot yung lugar. Napakalapad naman ng pwedeng pag-upuan para mahulog doon. So, kayo na mag-isip guys. Tulad nga ng sinabi ko sino ba ang sanay sa mga ganyang gawain di ba? Alam na this. Okay, yun lang sa mga bobong didilis at mga may sayad dyan. Ang tatay nyo ay karton. Hindi nyo yung kakalimutan. Pangkingin na yun. Manatili kayong bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood.